So magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman po ang iyong amang lingkod, si Kuya Romy, at your service sa ating palatuntunang The Power of Positive Mindset in Filipino version. Kaya tayo po ilubos nagpapasalamat sa dakilang Diyos sa ating Panginoon sapagkat meron pong ganitong programa ang mga Pilipino. Okay? Kung katulad din na Chinkitan. Ayan. Napakagandang, ito ay isang uri ng ating paglilingkod, uri ng isang serbisyo na lagi ko sinasabi, wala pong bayad po ito. Ito po ay taos-pusong voluntaryo upang ma-share natin ang ating kaalaman sa ating mga kababayan. Hindi lamang po kailangan maging competitive tayo dahil nakikita natin yung mga coaches at mentor sa YouTube. Siyempre, mga Amerikano sila, magaganda, matatangos ang ilong, mga gwapo, magagaling mag-English. Pero kung pag-aaralan mo, napakaganda ng mensahe na kanilang ginagawa sapagkat itinuturo nila yung mga bakas, yung mga, di ba, yung mga successful people, leads, mark, di ba, nag-iipan sila ng bakas doon sa mga dadaanan. Na kaya kung susundan natin ang daan ng mga taong matagumpay, mga minamahal, tayo si tiyak magtatagumpay din tayo. So ano mang larangan, mga minamahal? Mga minamahal, sa araw na ito, tayo ay ang ating pong topic. Bakit po ang ating mga panalangin ay minsan ay hindi natutupad at minsan ay baligtad pa yung mga na ating natatanggap. Mga minamahal, ayon sa ating napag-aralan, mga minamahal, patungkol kay Satan, ang demonyo ay mayroong ina-assign na kung na-assign sa ating angel ay isa, mga minamahal, sandaang angel sandaang mga demonyo, okay, na espiritong demonyo ang binabantayan ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Lahat ng ating mga panalangin ay sinasala ni Satanas at mga minamahal, ang kanyang binabalik na ating pananampalataya puro pagdududa, puro kainipan, di ba? Puro mga pagsubok, di ba? Kung puro pinanghihina ang ating loob, pinanghihina ang ating mga pananampalataya, mga minamahal, upang tayo talagdan natin ang Diyos, mga minamahal. Ngunit sa mga taong may karunungan, sa mga taong mga nakaalam ng katotohanan, mga minamahal, kahit harangan pa tayo ng isang gabundok na bloke, okay, sa ating daraanan, wala siyang magagawa, mga minamahal. Kahit na ganun kalaki, kahit na ang iharang sa ating daan ay silaki ng building na 100 floor, mga minamahal, hindi tayo nahihinaan ng loob. Sapagkat alam natin sa likod ng bloke na yan, nakita na natin sa ating isipan, sa ating nailalarawan na natin sa ating isipan. Alam na natin na pag doon sa kabila ng bundok na yan, na gano'n man ang kalaki ang iniharang niya, na andun yung ating mga pinapangarap, na andun yung ating matagal ng pinapangarap, mga minamahal. Kaya wag tayong magtaka, mga minamahal, kung bakit dumarating ang napakaraming mga pagsubok sa ating buhay. Maraming mga problema, iba't ibang klase ng problema, kasi yun ay kasama na natin, mga minamahal. Sapagkat ang success, kung wala kang pagtatagumpayan, katulad ng mga pagsubok na yan, ng mga hirap, mga karamdaman, mga walang trabaho, walang pera, mga tao na nakapaligid sa iyo, na palagi kang iniinis, mga tao na nagkasalita sa iyo ng masama, mga minamahal. Yung mga tao sa iyo na maliit ang tingin para sa iyo, na hindi ka ginagalang, hindi ka nirespeto. Mga minamahal, lahat ng klase na yan ay hindi galing sa Diyos, mga minamahal. Ngunit tayo ay binibigyan tayo ng, kaya may mga ganitong mga pagkakataon tayo bigyan ng paalala na yan ay hindi niya yan ginawa, mga minamahal. Pero yan dapat ay mapagtagumpayan natin sapagkat yan ay hinahamon sa Satanas na kung yan ay hindi niya mapagtagumpayan, nasaan ang iyong pananampalataya? Mga minamahal, kaya tayo manindigan tayo. Ang lahat ng iniisip ng Diyos sa bawat isa sa atin ay puro kabutihan. Okay? Kung tayo lamang ay mananampalataya at maniniwala, mga minamahal, na lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa ating buhay. Ano man ang gusto mo, ito man ay karunungan. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Kung ito man ay kalusugan, mga minamahal, kailangan natin talaga mag-exercise, mga minamahal. Kasama sa buhay natin, para mapanatili natin ang ating kalusugan, ang ating pagiging active, diba? Yung pagiging to be young, diba? Look like young. At malayo sa anumang karamdaman, mamintay natin ang ating BP, ang ating dugo, diba? Ang ating cholesterol, diba? Para maiwas tayo sa mga cancer, sa mga diabetes, sa puso, mga minamahal, kailangan talaga natin mag-exercise. Diba? Kailangan samahan natin ang exercise, ilaan natin kahit 5 to 10 minutes araw-araw tuwing umaga. Diba? Mag-inat-inat tayo, diba? Mag-exercise tayo. Dahil yun ang kailangan eh. Mga minamahal, dapat talaga kung ang ating kaisipan kung nalalaban natin ay kabubuti ng ating sarili,
kailangan natin gawin natin mga minamahal. Kung sinabi magbasa tayo, mag-read tayo para tayo maging successful, kailangan po gawin natin. Mga minamahal, tayo nagpapasalamat. Sapagkat tayo ay nabigyan ng ganitong pagkakataon. Ako po ay isang naging masaya, napakasaya po. Sapagkat i-share ko po, sabi ko po yung nararamdaman ko, yung aking pong natutunan. Kaya salamat po dahil naitatag natin ang The Power of Positive Mindset in Filipino version. Na totoo, kung iyula ang pagliliwanagin ng iyong isipan. Sa lahat ng bagay, kung gusto mo matupad ang iyong mga pangarap, ano man ang iyong mga pangarap, maniwala ka lang. Maniwala ka lamang na ito'y mangyayari, mga minamahal. Kung yun ay kung ano magiging asawa mo, kung ano ang magiging trabaho mo, ano magiging buhay mo after 5 to 10 years, ano ang gusto mong magkaroon ka, mga minamahal, basta ang isip mo lang ay kabubuti, ay kagaganda, na ikay handa kang tumulong sa ating kapwa-tao, mga minamahal. Hindi pwedeng hindi matutupad, hindi pwedeng hindi tutuparin ng Diyos yun. Kung maganda ang iyong layunin sa buhay, lahat ng hilingin mo, iniisip mo pa lang ay meron ng inihanda para sa'yo. Ang kailangan lang natin mga minamahal, mapaglagpasan natin ang mga pagsubok. Mga kailangan natin lumaban, kailangan natin manindigan na hindi tayo susuko, hindi tayo aatras. Ano man ang dumating sa ating bagyo, sa ating buhay. Tayo maniniwala na at the end of the time, hindi naman yan pansamantala eh. Ang bagyo, ang taglamig, ang tag-init, di ba? Ang taglagas, ang tagsakit, kahit na yung COVID, hindi naman tumagal eh. Mga minamahal, lahat ng bagay na yun, lilipas yan lahat. Pero ang mananatiling matatag, yung naniniwala na ng palataya, ay magtatagumpay, mga minamahal. Hindi tayo pwede magpagabi sa mga bagay na yan. Tayo nagpapasalamat sapagkat meron tayong ganitong palatuntunan. Tunay, mga minamahal. The power of positive mindset ay totoo, mga minamahal. Sa lahat ng bagay, ito tayo laging maniwala sa ating trabaho, mga minamahal. Maniwala ka lamang. Huwag mo tingnan kung magkano yung kikitain mo muna. Mag-invest ka muna ng kaalaman. Kailangan matutunan mo lahat kung ikaw ay nasa kumpanya ngayon. Pag-aralan mo ng pag-aralan, lahat ng mga bagay na pwedeng matutunan. Para pagdating mo o paglipat mo ng ibang company, ikaw ay sobrang galing. Marami kang skill na nalaman. Marami kang technique na na-develop. Mga minamahal, ang importante man yung mga minamahal, handa kang magsakripisyo. At ikaw ay maniwala ka at manampalataya ka na meron tayong buhay na Diyos na gumagawa sa ating buhay. Na talagang pag ikaw ay nanindigan, the power of positive mindset ay totoo. Totoo ang mangyayari sa buhay mo. Sa pag-unlad mo, mga minamahal, pag-unlad ng sarili mo, pag-unlad ng iyong pamilya, mga minamahal, at pag-unlad ng komunidad, mga minamahal. So, salamat po, mga minamahal. Sana po lagi niyo po akong suportahan sapagkat ito po, marami po tayong pwedeng maituro. Marami po tayo pwedeng mapag-usapan. Ano man ang patungkol sa kapangyarihan ng The Power of Positive Mindset at ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Marami po tayong pag-uusapan. Kaya sa araw na ito, tayo pinapapasalamat. Mag-ingat kayo po lagi at lagi po tatandaan ang kalusugan ng tunay na kayamanan. Salamat po ng marami. God bless you all. Bye-bye.